Hi guys! Welcome to my vlog. Today guys, i-share ko sa inyo sa marami po nagtatanong kung ano ba talaga ang job ng asawa ko dito sa US at bakit hindi ko na kailangang magtrabaho ng full-time. So, before that, tutur ko muna kayo very quickly sa aming bahay dito sa Bar W, Leander area ng Texas. Actually guys, this is our second home since we moved here 2021. So, let's go outside first. Ang ganda ng araw. At ito nga guys, ito kami nakatira sa Bar W. Ayan. So, ang mga bahay dito guys, kanyang kalalaki yung iba. Iba-ibang size. Depende sa kailangan mo. Depende sa need mo. At depende rin sa afford mo. So, kami guys, ito yung bahay namin. One story lang ang bahay namin. Ayan. Ito yung neighbor namin. Ang laki ng bahay. Two story. Ayan. May naka-test lang umaano dyan. So, ito. Yan, neighbor namin, si Tala. Pilipino po yun, mga kabayan. So, anyhow, let's go inside. Ayan. Ito ang aming entryway. At I'm so sorry, patay po lahat ng halaman namin. Dahil winter time po dito, namatay sila. Hindi nila kinaya ang lamig. So, ito, pagpasok niyo po, ito ang aming entryway namin. Ayan. And then, pagpasok mo, unang bedroom is our guest bedroom. So, ngayon po, yung guest bedroom namin, naging storage muna siya. Kasi mahilig po akong mag-shopping para pag-uwi sa Pilipinas. Ayan. Ang daming naka-ready na. At, eto lahat. Ganito yung sa namakbak na shoes. Ayan. Anyway, so punta na tayo sa, ayan ang guest room natin. And this is the first bathroom dito sa bahay namin. Bali, tatlo po pala yung bathroom namin dito. Full bath. One of the reason na pinili ko to kasi nga, tatlo ang bathroom na full bath. Usually kasi guys, minsan sa ibang bahay, wala silang shower, kundi yung talagang, yung toilet lang talaga. So, ayan. And then, walk tayo ng konti. Ito yung office ni husband. Sa huli ko na siya ipapakita. At dyan ako mag-re-rebuild kung ano ba talaga ang job niya dito sa America. Okay. So, ito guys, ang aming garage. Walang kotse kasi ginamit nila lahat. Yan, may magulo pa rin. This is our, wala pa kaming 1 year dito. So, may pa kami mag-1 year. And then, this is our dining area. Ayan. So, lahat po ng mga gamit na nakita ninyo dito sa bahay namin, gamit pa rin po namin to nung sa isang bahay namin dito, yung unang house namin. And then, of course, kitchen. Ang tawag po nila dito ay open floor plan. Yan. So, ibig sabihin po, combination na siya ng lahat. Living room, dining, at saka kitchen po. Ayan. And this is our pantry. Ayan. Ito naman po yung aking lagayan ng mga spices ko. Nagkukuking ako kasi po wala kami masyadong cabinet dito. And this is our pantry po. So, ayan. Sabi nga nila, hindi ka daw Pilipino kung wala kang spam. So, ayan, may spam po ako. So, ayan. And then, balik tayo sa living room. Ayan. Ito yung living area. And then, meron akong mga collection ng, ito po collection ng mother-in-law ko. Yung mga relo, mga clock na maliliit. Ayan, kay mami yan. And then, this is our coffee area. And then, I'm trying to hold yung camera para hindi siya talagang mag-move o gumalaw-galaw. And then, let's go to the second room. Ito yung second room. Ginawa po naming study or playroom. Study po ng anak ko. Dyan siya gumagawa ng mga homework niya. And then, this is the second bathroom, full bath. And then, next to it is, ay ang kwarto naman ng anak ko.
So, ayan. Wala rin siyang masyadong nilagay na decoration dito kasi itong wall na to guys, actually ginagamit niya sa kanyang projector. Nanonood siya ng mga show o mga palabas or movie using yung kanyang projector na nandito. Ayan ang projector niya. Ayan siya. Tapos yung anak ko rin guys, gusto niya mag-vlog pero wala pa siyang lakas ng loob. Pero marami na siyang gamit sa pagbablog. Ayan guys, ang mga gamit niya sa pagbablog. Pagbablog niya, ayan. Pero hindi pa siya nagbablog. Hindi ko naman siya pinupush na kung mag-vlog siya o hindi. So yun ang mga camera niya. Meron siya nito. Ayan. Ayan. Okay, let's go again to the living area, living room. And then, the next is our laundry room. Ito ang aming laundry area. So, meron kaming washer and dryer. Kaya easy lang po ang maglaba dito. Yan, dito yung mga sabon. Ginawa na rin naming storage. Lagayan ng mga towels at saka ng mga kung ano-ano pa. And then, meron akong hanging dito. Sabitan ng mga damit na hindi mo kailangan i-dryer. So, nakasabit na lang dyan. And then, let's go to our master. So, ito yung aming master bedroom. And, simple lang. May kaguluhan din kasi, alam mo dito guys, wala kayong maid. Ikaw talaga gagawa lahat. Even just yung pag-ayos ng bed mo, ikaw pa rin nagagawa. So, ayan. And then, of course, ito naman yung mga aking collection ko ng mga purses ko, guys. Ayan. So, I'm gonna make another vlog kung saan ko binibili at ang aking mga second-hand pre-love signature bag. Pero this one, guys, napanalunan ko lang yan. So, anyhow, let's go through. Ito naman, guys, ang ating master bathroom. So, dual sink. And then, wala kaming tub dito, pero meron kaming stand-up shower. And then, of course, meron kaming storage dito. And then, this is our shared walk-in closet. So, magulo lang kami, guys, talaga. Kailangan namin magmarikondo, actually. So, dito naman, ito yung toilet. Separate lang siya. Ayan, separate siya. Open it, the light. Ayan. So, let's go outside very quickly. Outside na tayo. So, ito ang aming... Punta tayo sa backyard namin, guys. I'm trying to hold this, yung aking... camera or yung phone para hindi siya gumalaw-galaw kasi minsan nakakahilo rin eh. So ito ang backyard namin. So far guys, lahat ng mga tanim patay sila, namatay sila. Yan, isa lang yung nakasurvive. Etong cactus lang ang nakasurvive guys. Kasi winter time dito. Yan, kung na-follow nyo yung mga ibang vlog ko or ibang reels kung saan may mga garden. Yan po yung garden ko so far. Ayan po siya ngayon. So today guys, patay sila lahat. So kailangan ko pa siyang i-clean up and then mag-i-start ako ng bagong gardening. So let's go now to the office ng ni husband so I can reveal na kung ano talaga yung trabaho ni husband dito sa US. Dito sa kanyang office. So, ngayon wala siya dito. Kaya, perfect timing na mag-vlog ako. Ayan ang kanyang opisina. Okay, mag-start tayo rito. Mahilig po yung husband ko sa mga old records. So, meron siyang, hindi ko alam kung anong tawag dyan. Tapos, ayan po yung kanyang mga records niya. Ayan, meron siyang ganyan, mga verses para maalala niya yung Saturday ngayon, kaya wala siya dito. And then, may window of course, pero kino-close niya lang. Ayan. So, reason din kung bakit siya may ganito, hindi ka ito ginagamit sa pagbablog. Ginagamit niya to para sa pag may meeting siya maliwanag. So, ayan yung kanyang collection ng mga camera. And then, yun yung bago niyang binili sa akin na para sa voice over ko. Right now, ginagamit ko lang po yung AirPod ko. So, ito yung dalawang camera. Pero po siyang dalawang computer dito. Ito naman po ginagamit niya pag nag-edit siya. At saka kung sa mga side hustle niya. I-reveal ko rin po later on kung ano ang kanyang mga side hustle. Ito, meron siyang reminder para sa sarili niya. It says here, I will entrust you and teach you in the way
you should go and I will counsel you with my loving eyes on you. Psalm 32 verse 8. So, ayan, meron siya guys na mga sinusulat. Just a reminder para rin sa kanya. Ayan, meron siyang ganyan. So, anyhow, pabaliktadin ko na guys itong camera para mapag-usapan natin talaga kung ano ba talaga ang job ni husband dito sa US. So, ito na guys, i-reveal ko na kung ano ba talaga yung job ni husband dito sa US. Actually guys, very humble yung beginning niya nung dumating siya dito sa US, which is 1994. Ang unang-una niya naging job sa US, marami rin siya naging job actually. Unang-una niyang job is siya ay naging housekeeper sa isang hotel sa Beverly Hills na ang pangalan ay Four Seasons. And then, ang next job niya is naging sa Macy's. Nagtrabaho siya as a clerk. Is nagtrabaho siya sa salon. And then, he went back to school for a long time. Nagkumuha siya ng computer engineering. Marami siyang pinag-aralan, guys. Hindi siya tumitigil sa pag-aaral. Kasi po yung husband ko po, dahil bata pa siya dumating dito sa US. Actually, sabay kami, mga bata pa kaming dumating sa US. So, nagkaroon siya ng chance na mag-aral ulit. So, yun, nag-aral siya. Ginawa ko din mag-aral, magtrabaho. Full-time na nag-opisina at full-time din siya nagkatrabaho. So, ako naman full-time, naging full-time mom, pero nag-office din po ako dati. So, ito na guys, ang haba na ng istorya ko. So, i-reveal ko na, since 8 years ago, nung nag-transition siya bilang IT manager, nag-transition siya ng job, after namin na umuwi sa Pilipinas ng 18 months. So, pagbalik namin, nire-invent niya yung sarili niya. So, nag-take siya ng mga exam. So, of course, may mga failures and everything. But then, finally, nakapasa siya para makapasok siya as cyber security analyst or whatever. Basta yung line of job niya po ay cyber security. And then, 8 years ago, bali, ang start niya talaga sa mga bangko siya nagkatrabaho. Hindi ko lang po ma-reveal ko ano yung bangko. So, even before po nag-start yung pandemic, nagkatrabaho na po siya sa bahay ng twice a week o 3 times a week. Tapos, nag-o-office siya ng 2 araw lang. So, nung nag-pandemic na dito sa US, so easy lang sa kanya yung transition. So, we used to live in LA and then nag-move kami dito sa Texas. So, this is another vlog. But, sa ngayon po, kaya po siya, sa bangko po siya nagkatrabaho at nag-work siya as a cybersecurity. Hindi ko lang talaga malaman kung ano yung position niya, analyst ba siya o ano, hindi ko po masyadong alam. Basta alam ko lang po, nasa cybersecurity ang kanyang career. So, yun po ang reason kung bakit hindi na rin ako nagkatrabaho masyado. Kasi, alam nyo naman dito sa US, pag medyo may mga bracket po yung mga salary, makaka-relate po yung mga ibang tao, especially yung mga nurses, at saka yung mga kumikita ng, medyo mataas na pag mataas din po yung sweldo mo, mataas din po ang binabawas sa yung taxes. So, parang it's not worth it for me na magtrabaho pa ng full-time job kasi mag-end up lang po na magabayad kami ng mas mataas na rate sa taxes namin. So, and then of course, ang isa pa ring reason sa akin na hindi ako nag-work ng full-time, it's kasi nga, pag narinig niyo po lahat ng mga vlog ko habang nagsasalita ako, maririnig niyo po doon na para akong humihingal kahit ngayon pa lang na abang kinakausap ko kayo. Meron po ako na long-term effect po nung ako yung nagka-COVID, pero in-ignore ko sila, in-ignore ko yung aking side effects. So, I'm trying my best na bumalik pa rin ako na kahit po ayaw niya na mag-work ako, so nag-work pa rin ako. So, ayun. Anyhow, yun po, nireveal ko na ang kanyang job. Hindi ko lang po alam ang actual position niya doon. Pero, ang trabaho niya po ay sa cybersecurity ng isang bangko dito. So, 8 years na po yun na career niya. So, anyhow, I hope you like this new thing na tinatry ko sa pagbablog. Sana magustuhan niyo. Kung meron po kayong gustong malaman, anything at all, dito sa Texas or anywhere. We live in LA for 25 years and then nag-move kami rito. So, marami po kayong katanungan or question. Wag po kayo mag-message po kayo dito and then try ko masagot ko ano meron kayong tanong. So, thank you so much sa lahat ng nagka-follow sa akin sa Moira the Dreamer ko po sa Facebook, Moira the Dreamer ko po sa YouTube channel ko, and then of course po sa aking Moira the Dreamer Foundation. Meron po akong foundation sa Philippines. So, anyhow, thank you for watching and God bless you all and see you in my next vlog. Bye!